Good morning, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Nandito na naman po tayo sa ating Bible study, ating Bible reading ngayong umaga. Kahapon ng umaga ay natapos tayo sa 19 to 21 ng 2 Samuel. So ngayon naman ay 2 Samuel chapter 22 to 24 tayo. Ito na sa 24 ang pagtatapos ng 2 Samuel. So yun nga kahapon ng umaga napag-aralan natin at nabasa natin yung tungkol dun sa pangalaban ni Haring David at ang kahilingan na ibigay yung mga kamag-anak ni Saul para maghiganti yung isang tribu. So binigay nga yung 7 at pinatay, ibinitin tapos ay kinuha naman ni Saul yung ni Haring David yung labi ni Saul at ni Jonathan kasama ng 7 binigti at pinagsama-sama sila at inilibing sila ng maayos. So dito sa sa chapter 22 ay gumawa si Haring David ng isang awit para kay Yahweh. Mahaba ang awit niyang ito. Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh ng araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Narito ang awit. Si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. Ang Diyos ang bato ng aking kanlungan, aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking pinanggalang, sa mga marahas ay siya kong tanggulan. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa mga kaaway ko'y kanyang inililigtas, purihin si Yahweh. Pinalibutan ako ng alon ng kamatayan, tinugis ako nitong agos ng kapahamakan. Daigdig ng mga patay ako'y pinaluputan, patibong ng kamatayan ang aking dinaraanan. Sabi pa dito, sa kagipitan ko ako'y ay tumawag, ang Diyos na si Yahweh ay aking hinanap. Mula sa templo niya ay kanyang dininig ang aking pagsamo at ang aking hibik. Nayanig ang lupa ng siya'y magalit at nauga pati sandigan ng langit, sabi dito. Nagbuga ng usok ang kanyang ilong at mula sa bibig lumabas ang apoy. Hinawi ang langit, bumaba sa lupa, makapal na ulap ang tungtungang pababa. Sakay ng kerubin mabilis lumipad, sa bilis ng hangin siya'y naglayag. Nagtago sa likod ng dilim na ipong tubig, ulap na maitim. At magmula roon, gumuhit ang kidlat at sa harap niya'y biglang nagliwanag. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit. Tinig ng kataas-taasang Diyos ay narinig. Mga palaso niya'y pinakawalan. Dahil sa kidlat, mga kaaway niya'y nagtakbuhan. Sa sigaw ni Yahweh sa mga kaaway, sa apoy na galit niyang nag-aalab, ang tubig sa dagat ay halos maparam. Mga pundasyon ng mundo'y naglitawan. Mula sa ilalim ng tubig sa dagat, inahon ako't kanyang iniligtas. Iniligtas ako sa mga kaaway na di ko makayang mag-isang labanan. Sa kagipitan ko ako'y sinalakay, subalit para sa akin si Yahweh ang lumaban. Sapagkat sa akin siya'y nasiyahan, iniligtas niya ako sa kapahamakan. Sabi pa dito, ginantimpalaan ako ni Yahweh sapagkat ako'y nasa katuwiran.
Pinagpala niya ako dahil ako'y walang kasalanan, sapagkat ang tuntunin ni Yahweh ay aking sinunod. Hindi ako lumihis sa landas ng aking Diyos. Aking sinunod ang buong kautusan, isa mang utos niya hindi ko sinuway. Nalaman niyang ako'y walang sala sa gawang masamay, lumalayo tuwina. Kaya't ginantimpalaan ako ni Yahweh, pagkat ako'y nasa katuwiran. Pinagpala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. Sa mga taong tapat, ikaw rin ay tapat. Sa mga matuwid kang ganap. Sa pusong malinis, bukas ka at tapat. Ngunit sa mga baluktot, hatol mo'y marahas. Mga nagpapakumbabay iyong inililigtas, ngunit palalo'y iyong ibinabagsak. Ikaw, O Yahweh, ang aking tanglaw. Pinawi mo lubos ang aking kadiliman. Sa tulong mo'y nalulupig ko ang mga kaaway. Sa pamamagitan mo, Diyos, anumang pader ay nahahakbang. Ang paraan ng Diyos ay walang kapintasan. Pangako ni Yahweh ay sadyang maaasahan. Sa nagpapakupkup, siya ay kalasag. Maliban kay Yahweh, may Diyos pa bang iba? Iisang tanggulan, hindi ba't siya na ang Diyos, ang aking muog na kanlungan at nag-iingat sa aking daraanan. Tulad ng usa pa ako'y pinatatag. Sa bundok iningatan akong ligtas. Sinanay niya ako sa pakikidigma, matigas na pana, kaya kong mahila. Ako iniligtas mo, Yahweh, ng iyong kalinga, at sa tulong mo ako'y naging dakila. Binigyan mo ako ng pagtataguan, kaya di mahuli ng mga kalaban. Mga kaaway ko ay aking tinugis, hanggang sa malipol di ako nagbalik. Nalipol ko sila at saka sinaksak, at sa paanan ko sila'y bumagsak. Pinalakas mo ako para sa labanan, kaya't nagsisuko ang aking kalaban. Mga kaaway ko'y iyong itinaboy, mga namumuwi sa aking pawang nalipol. Humanap sila ng saklolo, ngunit walang matagpuan. Hindi sila pinansin ni Yahweh nang sila'y nanawagan. Tinapakan ko sila hanggang sa madurog. Nilubos ko silang parang alikabok sa mga lansangan putik at ang inabot. Sa mga naghimagsik ako'y iyong iniligtas. Pamamahala sa mga bansa sa aking iniatas, at marami pang ibang sumukot na bihag. Ang mga dayuhan sa aking yumukod. Kapag naririnig ang tinig ko, sila'y sumusunod. Sa laki ng takot ay naglabasan sa kanilang kutang pinagtataguan. Mabuhay si Yahweh, purihin ang aking batong tanggulan. Dakilain ang aking Diyos, ang bato ng aking kaligtasan. Nilupig niya ang aking kalaban at pinasuko sa aking paanan. Iniligtas ako sa aking kaaway. Ako'y inilayo sa sumasalakay. Sa taong marahas ipinagsanggalang. Sa lahat ng bansa ika'y aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan aking sasambahin. Pinagkaloobang magtagumpay lagi. Ang abang lingkod mong piniling hari, o di ko kailanman pababayaan ang iyong pinili na si Haring David, ang kanyang mga
sumusunod na lahi, susunod na lahi. 'Di ba? Maganda ang awit na ni Haring David. Pagkatapos dito sa chapter 23, meron siyang huling pangungusap si Haring David. Ginawang dakila ng Diyos ni David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel, ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan, ang namumunong may pagkatakot sa Diyos. Tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkatapos ng ulan. Gayoy, pagpalain ng Diyos ang aking sambayanan dahil sa aming tipan na walang katapusan. Kasunduang manantili magpakailanman, siya ang magbigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad. Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik, itatapon, walang mangangas dumampot sa kanila. At upang sila'y ipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon naman, sila'y tutupukin. Tapos nandito ang pagkatapos ng salaysay na yon, nandito yung nakasulat din dito yung mga magigiting na kawal ni David. Marami dito. May 3 magigiting talaga si David. Maraming napatay. Binanggit dito yung mga pangalan, kung ilan ang napatay. Ganyan. Tapos sabi sa verse 14 dito sa chapter 23, nang panahong iyon si David ay nagkubli sa isang kuta, samantalang nagkampo sa Bethlehem ang mga kawal na Pilisteo. Dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito, sana'y makainom ako ng tubig buwat sa balon sa may pintuang bayan ng Bethlehem. Nang marinig nila iyon, nangahas silang lumusot sa mga bantay ng Pilisteo at kumuha ng tubig sa balong na banggit. Dinala nila ito kay David, ngunit hindi niya ito ininom. Sa halip, ang tubig ay ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, hindi ko kayang inumin, Yahweh, para ko ring ininom ang dugo ng mga nagtaya ng kanilang buhay upang makuha ito. Minsan pang nakilala ang tapang ng 3 magigiting na kawal na ito sa ginawa nilang iyon. No? Para lang makainom si Haring David, Tapos nabanggit nga dito yung mga pagpupuno, mga pinuno, yung mga napatay, yung mga pangalan, yung may 30 kasing magigiting talaga, Tapos dito sa chapter 24 ay nagpagawa ng census si Yahweh. Dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at ang mga taga-Juda. Kaya inutusan ni David si Joab at ang pinuno ng kanyang hukbo, pumunta ka kasama ang iyong mga opisyal sa lahat ng lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at bilangin ninyo ang sambayanan. Gusto kong malaman kung gaano sila karami.
Sabi ni David. Sumagot si Joab, sana'y loobin ni Yahweh na paramihin ng 100 ulit ang bilang ng sangbayanan at sana'y makita ninyo ang katuparan nito. Ngunit bakit gusto pa ninyong malaman ang bagay na ito? Ngunit iginiit ni David ang kanyang utos, kaya't lumakad sila upang isagawa ang pagbilang sa sambayan ng Israel. So lumakad nga sila Joab. Alam nyo ba ang itinagal nung pagbibilang na yon sa mga taga-Israel? Umabot yun ng 9 na buwan at 20 araw. Inulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring magiting. Ulitin ko lang Iniulat ni Jacob sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbong sandatahan. Sa Israel ay 800,000 at sa Juda naman ay 500,000. Matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ni Yahweh ay pumunta sa kanya ang propetang si Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa 3 parusa ito ang gusto mong gawin ko sa iyo. 3 taong taggutom sa iyong lupain. 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito sapagkat mahabagin si Yahweh. Ang pipiliin ko ay ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya si Yahweh ay nagpadala ng salot sa Israel at mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyong hanggang sa itinakdang panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga Jerusalem, pinatigil siya ni Yahweh. Nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo noon sa giikan ni Arwana, isang Jebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa ako at ang aking sambayanan ang parusahan ninyo. Nang araw ring iyon, lumapit si Gad kay David at sinabi, gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa gikan ni Arwana. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arwana na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan nito. Ano po ang inyong pakay, kamahalan at dumalaw sa inyong abang lingkod? Tanong ni Arwana. Sumagot si David, bibilin ko ang inyong gikan para patayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Ngunit hindi ito pinagbili, ayaw ipagbili ni Arwana. Binibigay na lang niya pati mga toro, ngunit hindi pumayag si Haring David. At binili pa rin niya yun ng 50 pirasong silver ang lupain na yun at nagtayo nga sila ng altar doon. Kaya binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh
ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na ang mga salot sa Israel, no? So, pinagbigyan niya, dininig ng ating Diyos si Haring David at natigil na ang salot, ano. Napakaganda ng dito sa awit na sabi dito, awit ng pagtatagumpay ni David, no. Yung sa verse 18 to 20, iniligtas ako sa kaaway na di ko kayang mag-isa. Sa kagipitan ako'y sinalakay, subalit para sa akin si Yahweh ang lumaban. Sapagkat sa akin siya nasisiyahan, iniligtas niya ako sa kapahamakan. So tayo din sa ating laban, pwede din tayong tulungan ng Diyos. Kung tayo lamang ay hihingi ng awa at tulong sa Kanya at magtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Lalaban ng ating Diyos para sa atin, dahil mahal niya tayong lahat. Sabi pa dito sa verse 26 hanggang 28, sa mga taong tapat, ikaw rin ay tapat. Sa mga matuwid kang ganap. Sa pusong malinis, bukas ka at tapat. Ngunit sa mga baluktot, hatol mo'y marahas. Mga mapagkumbaba, iyong ililigtas. Ngunit ang palaloy, iyong ibabagsak. So, napakaganda, di ba? Sa mga taong tapat, ikaw rin ay tapat. Kung tayo tapat sa Diyos, magiging tapat din siya sa atin. Ang pusong malinis, bukas ka at tapat din. Ngunit sa mga baluktot, hatol mo'y marahas. Mga nagpapakumbaba, iyong ililigtas. Ngunit ang palaloy, iyong ibabagsak. Nagpapakumbaba daw ay ililigtas ng Diyos. Ngunit ang mayayabang, mapagmataas ay kanyang ibabagsak. So kahilingan ng Diyos sa atin at kagustuhan din ng Diyos na tayo magpakumbaba. Maging malinis at matuwid tayo sa anumang oras. Manalangin tayo ulit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang makapangyarihan, aming Diyos na lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng kung anong meron kami noon hanggang ngayon. Lord, maraming salamat pong muli sa iyong mga salita na aming nabasa at napakinggan ngayong umagang ito, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. O Lord God, aming Panginoon, pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. Pakalinisin mo ang aming puso't isipan, O God. Nawa kami laging maging mapagkumbaba, O God. Maging malinis at matuwid, O God. Yan po ang iyong kagustuhan at mangyari sa aming mga tao. Turuan mo po kami, O Lord, na naway maging malinis, mapagkumbaba, at matuwid, O God. Huwag mo kaming pabayaan magkasala pang muli, O God. Naway magpatuloy kaming maging matapat at walang sala, O God, upang kami iyong bigyan ng napakaraming blessings, O God, upang ang iyong pagmamahal ay laging nasa amin. O Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, sa panahon ng NCOV na to, O God, kami ilayo sa virus na yan, Lord, at linisin na ang aming mundo, O Diyos. Kami mga ngako, O God, na kami magpapakumbaba, magiging matuwid at susunod sa inyo, O Diyos. Huwag mo po kaming pabayaan lahat, O Lord God. Please, Lord, please, Jesus, please, Holy Spirit, O God. O Lord, huwag mo kaming pabayaan, O God. Kami inyong kaawaan, O God, at bigyan ng pagkakataon pa sa aming buhay na maging maayos ang lahat, O Diyos. Please, Lord, please, Jesus, please, Holy Spirit, O God, kaawaan mo po ang bawat tao. Ingatan mo po ang bawat tao, O God. Iligtas mo po ang bawat tao, O God. Please, Lord, maging maayos na po ulit nawa ang aming mundo at makapamuhay na po ulit kami ng maayos na ayon sa inyo, O God. Please, Lord, please, Lord, please, Jesus, please, Holy Spirit, huwag mo po kaming pabayaan. Nawa maging maayos na ang lahat at makapamuhay na muli kami ng maayos at ligtas, O Diyos. Makapamuhay ng maayos, masaya, masagana at tagumpay, O Diyos. Please, Lord, pakinggan mo po ang aming panalangin. Pakinggan mo po ang lahat ng nananalangin, O Diyos. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, virus, O God, at gawa ng kaaway, O God. Lord, siniselyuhan ko na po ng banal na dugo na aming Panginoong Kristo ang aking panalangin at ang lahat ng nananalangin ngayon ay tagumpay na, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat pong muli sa umagang ito, sa inyong pakikinig at pagsama sa aking pagbabasa ng Biblia. Salamat po at God bless po sa lahat. Doon po sa mga bago ay mag-subscribe po kayo, paki-like ang lahat ng video po na narito sa aking channel, Jipan De Leon po. At hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko pang ilalagay, i-upload. Salamat, salamat. God bless po muli sa lahat. At i-claim na po natin ang katagumpayan ng kaayusan ng ating mundo. In Jesus' name po, mabuhay po tayong lahat.